Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebag-lebag ka down with evidence ako po. Para yatang naging sinungaling itong si Pangulong Bongbong Marcos, mga kabibig. Marami ang nadismaya sa news ni Pangulong Bongbong Marcos na wala ng NPA guerrilla noong as of December 2023. Marami na sanang masaya at nasiyahan sa kanyang good news. Pero sa araw na ito, meron akong nabasang news sa SMNI. 791B ng Philippine Army kasalukuyang nasa gitna ng engkwentro laban sa mga miyembro ng NPA sa Barangay Camabayobo sa bayan ng Calatrava sa Negros Occidental, ayon sa 3rd Infantry Spearhead Division. Nagulat ang mga netizen. Akala namin wala ng NPA sa Pilipinas. Akala namin safe na ang Pilipinas laban sa mga rebuilding ito. Kasi ibinalita ni Pangulong Bongbong Marcos at niwala kami na nawala talaga. Ganon siya ka-solid. Ganon siya ka-strong na leader. Pero bakit? Ano itong naging news ngayon? Sabi ng ilang netizen, ay nako, si Bongbong Marcos nagpa-news pero hindi niya alam kung ano ang katotohanan, kung ano ang nasa field ngayon. Kasi hindi siya yung taong hinaharap or haharapin ng mga NPA. Nasa na yung ceasefire? Nasa na yung deal na wala nang kaawayan? Exploratory pala yun. Sabi kasi ni Pangulong Bongbong Marcos, wala ng active NPA guerrilla front as of December 2023. Kaya patuloy natin ipaglalaban ito at maganda naman ang performance ng ating AFP, mga pulis, at maganda ang koordinasyon ng DND, intelligence agencies. Kaya naman, naging matagumpay itong ating kampanya kontra internal terrorism. Hindi ka maniwala. Panoorin nyo ang video na proud si Pangulong Bongbong Marcos na kung saan sinabi niya wala ng NPA guerrilla as of December 2023. All watch this video. Mapag-usapan din po natin yung mga internal security threats. Ika nga, ang mga kasama rito ay ang ating mga kapulisan, ang ating mga sundalo, ang Department of National Defense. Last year, nakapag-neutralize tayo ng 1,399 members of communist and local terrorist groups. Nakakuha tayo ng 1,751 na firearms, na baril, through capture, confiscation, recovery, and sa mga surrender. Ngayon, may maaari na nating mai-report na wala nang active NPA guerrilla front as of December of 2023. Kaya patuloy natin ipaglalaban ito at maganda naman ang performance ng ating AFP, maganda naman ang performance ng ating mga pulis, at magandang koordinasyon ng SND, ng Department of National Defense, lahat ng ating mga intelligence agencies ay silang nagtutulungan, kaya naman naging matagumpay itong ating kampanya kontra sa internal terrorism. Baka ang ibig sabihin ni Pangulong Bongbong Marcos, as of December 2023, wala na silang narinig na news na merong bakbakan. So it means biglang tumigil na ang mga NPA sa bakbakan or walang kilos bakbakan between NPA at AFP. Baka yun ang ibig sabihin ni Pangulong Bongbong Marcos, pero nandyan pa rin ang mga NPA, active pa rin sila. Baka mali lang yung pagka-interpret ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kabibig. Hay nako kabibig, huwag kang maniwala kay Bongbong Marcos. Nako, I'm sure na hindi pulido at hindi solido at at the same time, kulang ang kayang informasyon. Kayo talaga, sabi ng netizen, hail to the king of disinformation daw, si Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Naku, para yatang galit na ang mga netizen. Hindi nga niya maresolba ang pagtaas ng presyo ng bigas, NPA pa kaya? Hoy, kinukunik? Grabe. Nako, ito kasi marami mga tambaloslos. Yung mga tambaloslos, yan ang nagbibigay, ng ano tawag dito? Nagbibigay pera sa mga rebelde. Kaya until now, matataas pa rin ang mga upag ng mga rebuilding yan. Ganon!
So, panoorin natin ang video ni Ka Eric na nag-explain kung until now, bakit hindi mawala talaga ang mga NPA. Watch this video mga kabibig. Ano bang ibig sabihin pag wala ng active guerrilla front pero may NPA pa? Mukhang nagkakaroon ng kontradiksyon sa pag-unawa ng Yun. taong bayan at pagpapaliwanag ng Correct. security sector. Sa layman's term po, pag sinabing guerrilla front, ito po ay area na binubuo ng at least 5 hanggang 6 na munisipalidad sa at least 2 hanggang 3 probinsya na mga upland barangays na ginagalawan ng NPA. Yan pong tinatawag na guerrilla front area. Ang namumuno niyan ay committee ng Partido Komunista at may 1 platon, 2 platon ng NPA. Pag sinabing wala ng active guerrilla front, ibig sabihin ng NPA dyan ay mahina. Hindi na kayang magkaroon ng sustained leadership at sila ay patago-tago, paiwas at hindi na makabira frontally against the forces of the armed forces, the PNP, at mahina ang kapasidad na magsakop ng maraming baryo upang galawan. However, binabagit ni Brother Franco, the capability to do atrocities and acts of terrorism are still possible. Yun pala ang rason mga kabibig. Oh. So, pwedeng mali si Pangulong Bongbong Marcos sa nakuha niyang report or baka binigyan lang siya ng report si Pangulong Bongbong Marcos without checking the reports whether it's true or not, or para lang meron siyang ma-report na good news para sa mga supporters or di kaya naniniwala sa magandang pagdala niya sa ating gobyerno. Sana hindi na lang niya ni-report. Sana ni-report na lang niya na until now, meron pa silang ginagawang negosasyon or di kaya susupilin natin itong mga NPA. Yung mga ganong style ba? Pero yung sabihin mo talagang wala ng NPA as of December 2023, parang mahirap paniwalaan. Pero marami ang naniniwala kay Pangulong Bongbong Marcos. Of course, di ba? Maraming supporter si Pangulong Bongbong Marcos. So ngayon, sino ba ang palpak? Sino ba kasalanan niyan na nag-report si Pangulong Bongbong Marcos? Ito na nga ang sinasabi ko Sinong may kasalanan dyan? At sino dapat sisihin sa kapalpakan na yan? Kasi si Bongbong Marcos, kasi yung Pangulo natin, travel and travel. Hindi niya alam kung ano nangyari sa Pilipinas. Hoy! Gayo talaga, ha? Very observant kayo. Kagagaling lang ni Pangulong Bongbong Marcos saan ba yun? Ay, sa Brunei. Oo, nag-attend yata siya ng kasal. Yung iba sabi nga, oo, nakapag-attend siya ng kasal, pero ng panahon na nilindol ang Mindanao, hindi siya nagpunta doon. Ay, grabe. Yung kasagasang binomba ang Marawi, walang Pangulong Bongbong Marcos ang pumunta doon. Pero kasal sa labas ng bansa, pumunta. Grabe naman. Uy, kayo talaga ha. Wag na kayo magtampo. Invited kasi si Pangulong Bongbong Marcos. Baka merong mga konting pinag-uusapan sila tungkol sa business, pledges, yung mga ganun ba? So, ano ang inyong komento tungkol dito? At sino bang may kasalanan? Si Pangulong Bongbong ba ang may kasalanan nitong fake news daw di umano ang kanyang sinasabi na wala ng active NPA guerrilla front as of 2023 na ngayon ay may binabalita na may mga enkwentro at may namatay pa. Don't forget to like and subscribe this video para more information at ating malalaman. Bye everyone! See you next time!